Wala akong problema dun sa dalawang una. Tulad yan. Ito actually dream team to eh. Si Babe Singson tsaka si Fajardo ng SGV. Ang awkward lang talaga mga kababayan nung pagpasok kay Magalong. Ang weird eh. Ang weird talaga. Sobra. So parang parang out of place si Magalong dito. Diba? You have si Babe Singson na DPWH secretary, tapos maayos niya na patakbo ang DPWH. And then you have the country manager of SGV na si Fajardo, very credible auditing firm. Napakahusay sa kanilang trabaho. Then you have Magalong. Biglang bagsak yung credibility. Apparently, meron dong nakiusap na kung pwede, isama siya, not part of the original 3. Di ba tatlo dapat yan? Yung sa Independent Commission, tatlo dapat sila. So, hindi ko siya kasama dun sa tatlo Kasi parang ang lumalabas sa balita, ang nakita ko kasi yung kay Politico, nung nabasa ko kanina, sabi ko, okay, tatlo na sila. Di ba? Kumbaga, kung yung tatlo is a circle, may isang circle na sila, si Magalong is outside of the circle. Hindi si Magalong ang chairman kasi ang lumalabas na balita, siya daw yung chairman. No, he is not the chairman. I-announce pa lang yung chairman. Wala akong problema dun sa dalawang una. Tulad yan. Ito actually dream team to eh. Si Babe Singson tsaka si Fajardo ng SGV. Actually, I was expecting na meron talagang auditor. And I'm already in my mind, iniisip ko, baka SGV yan, yung kukunin na auditor. Kasi, you need the expertise of an auditor para matrace mo yung paper trail. Kailangan makita mo yung proseso, kailangan makita mo yung paper trail, yung books, yung accounting books. Si Babe Singson naman, mga kababayan, alam naman natin, si Babe Singson, siya yung DPWH secretary nung panahon ni Pinoy. In all fairness to Babe Singson, nung panahon niya, hindi masyado ma-issue ang DPWH. Kumbaga yung expertise niya doon sa pagpapatakbo ng departamento will be a huge input din doon sa Independent Commission. Ang awkward lang talaga, mga kababayan, nung pagpasok kay Magalong. Ang weird eh. Ang weird talaga. Sobra. So parang parang out of place si Magalong dito. Diba? You have si Babe Singson na DPWH secretary, tapos maayos niya na patakbo ang DPWH. And then you have the country manager of SGV na si Fajardo, very credible auditing firm. Napakahusay sa kanilang trabaho. Then you have Magalong. Biglang bagsak yung credibility. As mayor of Baguio City has continued to apply his strict standards of transparency and accountability in local governance. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance make him a strong asset to this commission. Pero sinagot din naman niya Attorney Claire. Ang sabi, ang magiging papel po ni Mayor Benji Magalong ay special advisor. Hindi po siya kasama doon mismo sa 3-member commission, so out of the Colombo siya. At malaking magiging tulong din naman po kung ano po ang nalalaman ni Mayor Benji Magalong. So bigyan natin siya ng pagkakataon. Let's give him a chance. Ang pagkakataon pong ito ay dapat niya ipakita sa taong bayan para mapagsilbihan ko anong interes ng taong bayan, si added. Kasi diba si Magalong ang dami niyang ingay recently. Siya maingay eh. May ingay siya tungkol doon sa 30-30-30. Tapos may ingay siya sa 777. Tapos ito pa, gumawa siya ng ingay noon doon sa budget. Ang sabi ni Magalong, yung ipinasang budget daw nitong 2025 ay ginagamit bilang election fund. Ng Malacanang. So, siguro mga kababayan, mukhang ang basis para isama siya ay para ibigay niya yung kanyang naimbestigahan na. Kumbaga, parang ganun. Kung meron man. Kasi ang claim niya ay nagbigay daw ng dokumento, kaso nga lang baka yung dokumento ibinigay niya hindi naman sapat, di ba?
Baka hindi sapat eh. Baka, di ba, chismis-chismis lang, ganun-ganun, di ba? So, anong silbi niya? O di wala. So, I guess this is the Marcos administration actually giving him a chance to put money where his mouth is. Kasi di bang ingay niya eh. Ang dami niyang kuda. Kung kani-kanino siya nagpapa-interview, parang walang problema ang Baguio eh, no? Parang wala silang iniisip na issue sa buhay nila. Akala ba niya kaayos-ayos na ng Baguio? We all know, mababa ang trust level natin kay Magalong. Lahat tayo. And with reason. Hindi naman yan hinugot sa wala. Una kasi, syempre, alam naman natin na inintriga na niya in the past ang Marcos administration. Tulad nito, ginagamit daw yung budget bilang election fund. Kaya sinagot siya ng Malacanang. Anong sabi sa kanya ng Malacanang? Kung meron siya ebidensya, ilabas niya. Oo, kasi mahirap yung intriga ng intriga. Yun naman talaga, nangyari naman talaga yan. Hindi pwedeng hindi yan pwedeng i-deny nilibagan. Ginawa yan ng biyenan niya. Ito after elections na to. So, ibig sabihin, dapat kalmado ka na. Kasi nanalo ka na eh. Ano sabi ni Magalong? Marcos fails where Duterte delivered. DDS sa DDS. Magalong says Rodi's high trust rating shows Filipinos miss feeling safe. Ay, wow. In an interview with Billionaire News Channel, Magalong, former Philippine National PNP CIDG chief, admitted that he was no longer surprised with the Pulse Asia survey results that showed the majority of Filipinos trusted Duterte more than President Ferdinand Marcos. He noted a deterioration in peace and order under the current administration. Kung yung pag-uusapan natin ay flood control, ano kaya ang magiging posibleng gawin ni Magalong? Of course, sinasabi niya, all transparency, good governance, etc. etc. Siyempre, sasabihin niya yan yung public eh. Yan yung public statement niya. Pero iba kasi yung sinasabi sa ginagawa. Ang tanong is this. Binabatikos niya yung current administration doon sa rock netting daw sa Baguio. Yung rock netting tsaka yung cat's eye. Pero hindi niya sinasabi kung kailan nangyari yung rock netting tsaka yung cat's eye. Kailan ba nangyari yun? If I'm not mistaken, that was around 2018 or 2019, both of them. So bakit tahimik siya nun? Yun ang problema. Pinapahid niya sa current administration yung pagkakamali nung nakaraan. Yung korupsyon nung nakaraang administrasyon, ngayon niya pinapahid. With that in mind, mga kababayan, paano ngayon natin siya pagkakatiwalaan? Halimbawa dito, kay Bongo, sa korupsyon na nangyari dito sa CLTG. Magkano ang binulsa ng CLTG dito, mga kababayan? According dito sa report ng PCIJ, CLTG has been awarded 4.6 billion pesos worth of projects, all from the DPWH in the past decade. It won more than half of that total only last year. None of these projects has been awarded by the local government of Davao City. Sabi, paano natin siya mapagkakatiwalaang imbestigahan ito kung nung eleksyon, yan ang inendorso niya bilang senador? Sige lang, go. May pataas-taas kamay pa eh.